Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Attack, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong bago kong segment, marami kasing nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Gumawa lang ako ng regular kong segment, ito na yon, araw-araw. Lagi nyo na pong aabangan. Ang take ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi po kayo naka-follow, follow na po kayo at lagi nyo na pong abangan. Ito pong ang take ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, si Bongo. Si Bongo, binibira na ng mga DDS. Actually, ano ito? Papansin-pansin ito doon sa nung isang araw, nung Sunday, yung launching nung kanilang koalisyon ng mga pro-Duterte, yung raids. Mapapansin mo doon, nandun naman si Bongo. Siyempre, alam nga namang iitsapwera siya doon. Alam nga namang hindi siya papasukin doon. Incumbent na senador siya at sinama siya ni Robin Hood Padilla. So, siyempre, alam nga namang hindi siya i-recognize doon. Alam nga namang hindi siya pagsalitain doon. Ni-recognize si Bongo at pinagsalita. Pero makikita mong matamlay. At kahit si Bongo, ramdam niya na hindi siya welcome doon. Mayroong mga doon na hindi siya welcome. Bakit? Ay obvious naman kasi nitong nakaraang mga araw na may mga galaw si Bongo na hindi nagugustuhan ng mga grupo na pro Duterte. Syempre ang loyalty ng mga pro Duterte groups nasa mga anak ni Digong. Yung lehitimong anak ni Digong, si Sara, si Baste, si Pulong. Doon ang loyalty ng mga pro Duterte. Si Bongo, alam naman nilang paborito yan ni Digong. Pero pagdating na sa nakakulong si Digong, sino ang dapat na, kung hindi makatakbo si Sara Duterte, sino ang dapat na pumalit? Dito malinaw na kaagad. Malinaw na kaagad na may plan B. Malinaw na kaagad na may plan B ang Duterte. At ang plan B nila ay hindi si Bongo, si Baste. Yan yung nakita natin sa doon sa pagtitipo ng mga pro Duterte groups noong Sunday. Pinakilala si Baste na ito na yung kanilang leader ng lahat ng Duterte groups. At kung si Sara Duterte ay hindi makatakbo, binanggit na mismo. Nayagan na ni Mike Defensor. Mayroon silang pangpalit, si Baste Duterte. Yun. Kumbaga doon, tinuldo ka na si Bongo. Tinuldo ka na. Kaya yung mga nagtutulak or kahit si Bongo na nag-aambisyon na kung si Sara ay hindi makatakbo dahil mai-impeach, makukonvict. Pinag-iisipan nga, pinagdududahan nga na si Bongo malamang baka nasa likod ng pag-i-impeach kay Sara. O kapag nakarating sa Senado, baka nga kasama si Bongo sa mag-convict kay Sara. Para pag na-convict si Sara, pipili ng ipampapalit. Doon na yung pagkakataon ni Bongo. Kaya lang, maaga pa, chinek na kaagad yun. At malinaw dito, may plan B ang mga Duterte. Hindi sila papayag na hindi Duterte ang pampalit kay Sara. Kaya kung sino man yung nag-iisip na kung convict si Sara ay pwedeng si Bongo na ang pambato nila, hindi yon. Kaagad-agad yung pagtitipo nung Sunday, pagbuo nila nung tinatawag nilang Rage Coalition, kaagad-agad pinosisyon na si Baste. Kaya kumbaga si Bongo wala na. Pinagsalita si Bongo, pero syempre formality lang yon. Para naman hindi siya mabastos, pinagsalita siya. Pero kahit nung nitong nakaraang mga araw, grabe ang bira kay Bongo . Naglabas nga ng statement ang Maisog in support kay Vic Rodriguez laban kay Bongo. Naglabas din ng statement ang PDP laban. Ang statement naman ng PDP laban, wag nang palakihin ang gulo. Ibig sabihin,
recognize talaga nila na may away. Ang sinasabi lang ng PDP Laban, wag nang gatungan, wag nang lumaki. Hmm? Kaya ano ito. So ngayon binibira si Bongo, pero hindi naman pumapalag sila Bongo kasi outnumbered sila eh. Kumbaga mas marami pa rin yung supporters nila Baste. Alam naman natin na kahit nung panahon ni Digong, nung presidente si Digong, may away na yan. Si Bongo nandun sa Malacanang kasama nila Hanelet Abansinya. Sila Sara Duterte, sila Baste, sila Pulong ayaw pumunta doon. Kasi nga mayroon silang conflict nila Bongo at saka Hanelet. Oh. Ngayon nabubuhay na naman 'yan, yung issue na 'yan. O kaya si Bongo tinitira ng mga DDS. Pero kaagad-agad, para yung mga nag-iisip na posibleng si Bongo ang gawin nilang pambato kung hindi makatakbo si Sara, agad-agad tinuldo ka na 'yan. Ngayon pa lang, pinosisyonan ng mga Duterte, hindi. Mayroong ang pampalit diyan kay Sara kung hindi makakatakbo si Baste. Yan yung mga inanunsyo doon sa pagtitipon ng nabuong koalisyon ng mga pro-Duterte groups. Kahit nga si Robin Padilla, ang inanunsyo nga ni Robin Padilla, ang plinote niya nga, pinalutang niya. Okay, kung si Sara Duterte maging presidente 28 to anong taon ba yan? To 34? Oh, tapos 34 na naman to 2040. Si Baste naman. Wow, ang iniisip talaga nila, dinastiya. Dinastiya, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ang malinaw dito, na ano na, kumbaga nip in the bud, kitlin usbong pa lang. Kitlin sa usbong, ibig sabihin nagsisimula pa lang yung mga ideya-ideya. Makikita mo pa lang yung mga plano-plano at galaw-galawan. Kitlin mo na. Yun ang ginawa ng ng mga anak ni Duterte. At syempre, sulsul yan nila Vic Rodriguez, nila Mike Defensor na baste, pumosisyon ka na. Kung tatakbo si Sara, ikaw ang mamumuno ng mga pro-Duterte groups. Kung hindi naman makakatakbo si Sara kasi talagang i-impeach, ma-convict, ikaw ang posibleng pumalit. Yan yung kaya malinaw diyan, may plan B talaga ang Duterte, hindi si Bongo yun. Kaya yung mga nag-iisip na si Bongo, hindi sila makapurma ngayon. Pero nandiyan pa rin yung na yan. Yung bangayan na yan ng nila Bongo at ng mga anak ni Duterte, nandiyan yan. Hindi naman mawawala yan. Nandiyan nga yan nung panahong nakaupo si Digong. Kahit nga si Digong, hindi naman na-control yung away na yun. Hindi na-control. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon na nakakulong si Digong. Kaya lang siyempre, ang galaw ng mga supporters ng Duterte, gusto nila ang pangbato pa rin Duterte kung hindi makatakbo si Sara. So ano pang nakikita dito? Ay malinaw dito na kahit sila naiisip nila, posible pa rin talagang makonvict si Sara. Itong lahat ng galaw nilang to, ibig sabihin nito, alam nilang posibleng makonvict si Sara. Okay, ito mga kabunyog. Ang problema, kahit sa mga survey, sinasabi lumalamang si Sara. Yun ang sabi, lumalamang si Sara. Pero sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, mahirap ding umasa diyan sa survey. Katulad nung pagtitipon nung Sunday, sabi ni Baste, huwag kayong mag-alala. Sigurado tayo, mananalo tayo sa 2028. Tingnan nyo ang survey. Yung survey, siyempre ang pinagmamalaki nila na si Sara, lumalamang daw sa survey. Kaya lang, ang problema kasi, ang problema diyan sa survey, tama yung yung nag-conduct ng survey, yung WR numero ba? Okay, lamang po si Sara sa survey. Pero ano ang naobserbahan ng WR numero? Na maganda yung paliwanag nung head at founder ng WR numero, yung survey firm. Ang paliwanag niya ganito. Ano pa rin? Lead pa rin si Sara, nasa taas pa rin. Pero ito yung kapansin-pansin. Siya pa lang ang nagdeklarang magpipresidente. Siya pa lang. So ibig sabihin, kung nagdeklara ka ng ikaw yung tatakbong presidente sa 2028, dapat ikaw yung pinakamataas. Ibig sabihin, sobrang taas mo kumpara sa iba. Hindi naman Mataas si Sara kumpara sa iba, pero hindi naman sobrang layo. Kay Lenny, kay Tulfo, hindi.
Hindi sobrang layo. Yun ang problema ni Sara sa survey. Hindi naman nag-anunsyo ka na tapos hindi ka naman hindi ka pa rin malayo dun sa iba. Pangalawa, dapat nung nag-anunsyo ka, tumaas yung survey rating mo. Oh, yan yung medyo napansin nitong mga survey analyst. Ang analysis nitong mga survey analyst, mga kabunyog, mga kababayan, sabi nila, medyo ito, medyo ibang klase. Kasi dapat nung nag-anunsyo si Sara, dapat biglang tumaas. Dapat biglang tumaas. Yun yung effect nun. Ibig sabihin na-excite yung mga botante mo, ay yung supporters mo. May mga tao na undecided pero nung nalamang tatakbo ka, bigla silang susuporta sa'yo. Dapat yung pag-anunsyo ni Sara, nag-reflect yan sa pagtaas. Walang movement. Static. Ibig sabihin, steady lang. Mahirap yan. Kaya sabi ng mga political analysts, itong mga survey firms, katulad nung WR Numero, yung nag-conduct ng survey, medyo, napaka-irregular niyan. Kasi ibig sabihin, nag-anunsyo ka, hindi man lang tumaas yung survey rating mo. Kumbaga, ang Duterte, may supporters siya. Sulit yung supporters niya. Pero, hindi na nadadagdagan. At nung nag-anunsyo si Sara, hindi tumaas yung survey rating niya. So, medyo yun, medyo nakaka-alarma yun. Kasi dapat tumaas ka nung nag-anunsyo ka. Paano pa pag nag-anunsyo na sila Leni? Paano pa pag nagsanib sila Leni at sila Tulfo at ang Marcos? Di lalong lalong tataas yan. Tapos si Sara nandun lang sa steady. Yan yung problema. Kaya may problema rin sa survey. Kahit sabihin pang mataas pa rin si Sara sa survey, ayon sa mga survey analyst, cause for alarm. Yun. Medyo wag magkampante at medyo mabahala si Sara dyan. Kasi hindi tumaas yung survey rating mo after mong mag-announce. Ibig sabihin, walang excitement. Ang na-excite lang, yung supporters mo. Ay dati na yon, nag-reflect na yun sa survey. Yung survey rating mo, yan na yung supporters mo. Dapat nung nag-announce ka, may mga undecided na pumunta sa'yo. Yan yung mga kabunyog. Tama naman tama. Sa tingin ko may point yung ganung analysis. At saka ito pa, si Binay noon, bago nag-eleksyon ng 2016, ang taas-taas sa survey, mas mataas pa kaysa kay Sara nito ngayon. Yang survey rating ni Sara, wala yan kay Binay noon. Wala yan. Kaya, kung si Binay, na napakataas noon, nang lumabas yung mga anomalya niya, unti-unting siya, kumbaga, yung mga naniniwala sa kanya, yung gusto sa kanya, unti-unti, na-erode yun ang term. Na-erode yung kanyang supporters base. Yung mga pro-Binay, na-erode. Kaya nung nagsimula yung eleksyon, kampanya nung 2016, wala na. Hanggang sa nung natapos nung eleksyon, si Duterte, 15 million, 15 o 16 million? 16 million pala. Tapos si Marojas, 9 million. 9 million din si Grace po. 5 million na lang si Binay. Bakit? Naapektuhan nung mga lumabas na mga investigasyon sa anomalya niya. Apektado talaga. Kumbaga, nasira siya doon. Ganyan din ang mangyari kay Sara. Dito sa impeachment na ito, huhubaran si Sara dito. Kahit pa sabihin nating maligtasan niya itong impeachment, bababa ang survey rating niyan. Pag bumaba ang survey rating, mag-aanunsyo sila Leni, taas yun, pababa naman si Sara, wala na yan. Kaya dapat itong mga supporters ng Duterte, kasi pag nagsasalita sila, parang sigurado na, destined daw ang term pa nila tinadhana daw. sabi ni Sal Panelo, tinadhana daw ng parang Diyos ang nagtakda na mananalo na maging presidente si Sara. Intindi naman ng mga paniwala nitong mga DDS na to. Yan yung Kaya pagdating diyan sa survey kay Sara, medyo may problema diyan. May problema. Ang una, nung nag-anunsyo siya, hindi naman tumaas. Steady lang. Pangalawa, si Binay,
Ang experience ni Binay, napakataas ng survey bago yung eleksyon. Pero nung na-expose yung kanyang mga korupsyon, nag-erode yung kanyang malakas na showing sa survey. O, yan yung Binay. Kaya malamang, pagdating dito kay Sara, ganyan din ang mangyari. Yan ang problema ni Sara sa survey. O ito mga kabunyog, mga kababayan, ha? Itong mukhang isa ito sa magiging magiging problema ni Sara sa impeachment. Ito. Oh, ang masyado kasi tayong pamilyar yung confidential funds. Ang masyado tayong pamilyar yung yung pagbabanta niya na ipapapatay ang pangulo, ang First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez. Pero mayroon pang isa eh. Mayroon pang isa. Siya nga pala yung unexplained wealth, hindi maipaliwanag na yaman. Pero ito mayroon pa. Panunuhol. Yung panunuhol. At ito may matibay na mga ebidensya at testigo kasi may mga may mga talaga, testimonial evidence. Ibig sabihin testimonya ng mga tao na may personal knowledge. Ilang officials ng DepEd yun na talagang nag-expose sila na sila ay binigyan ng suhol, bribe, nakalagay sa mga envelopes. Oh. Ang nangunguna diyan yung dating DepEd Yusek Gloria Mercado. Pero hindi lang si Gloria Mercado yan, marami pa eh. Mga members ng Bids and Awards Committee, ayan. Kaya ang ginawa talaga ni Sara, pagpasok nila sa DepEd, alam nilang hindi maitatago yung korupsyon nila. Alam naman nilang hindi maitatago yan. Doon pa lang sa bidding ng mga proyekto. Oh. Siyempre, ang DepEd maraming projects yan, mga school building projects. Oh. Marami yan, maraming mga proyekto ang DepEd. Ngayon, diyan sa mga projects na yan, may mga bidding yan. O siyempre, kailangan makontrol mo yung bidding. Sasabihin mo yung mga members ng Bids and Awards Committee, ito ang kontraktor na dapat manalo dyan. Ay di siyempre, yung mga members ng Bids and Awards Committee, magre-reklamo yan. O ngayon, para hindi sila magreklamo, sinuhulan. Kaya yung mga members ng Bids and Awards Committee ng DepEd, yun, sinuhulan. Kakatanggap sila ng regular na buwan-buwan. May tatak yung envelope na hope. Yan, isa pa yan sa isa pa yan sa matibay na ebidensya kasi may testimonial evidence yung mismong mga tao na may nagbunyag. Oh, sila dating DepEd Yusek Gloria Mercado, marami pa, ilan pa yan eh. Aside diyan, may mga object evidence at saka documentary evidence. Mayroon. Kaya nga sinubpina na yun eh. Sinubpina na. So ngayon, ito ngayon yung ang alam natin na depensa lang diyan ni Sara. Mayroon daw kasing personal na galit kay Sara yung DepEd Yusek o dating DepEd Yusek Gloria Mercado. May hinanakit daw kasi. Pero nagsalita na yun si Mercado, sabi niya hindi totoo yan, wala akong hinanakit. Ayaw ko lang na ngayon lang ako na nakita ko na yung tindi daw ng korupsyon. Kaya grabe naman talaga ang ginawa ni Sara. Sa OBP, kahit sa DepEd. Kaya nung maupo si DepEd Secretary Angara, grabing inayo sa DepEd. Grabing inayo sa DepEd ni Angara. Wala talaga halos nagawa si Sara sa DepEd. Ang mayroong nagawa, korupsyon. Saka yung libro niya, Ang Aking Kaibigan. Ano ba yun? Ang Aking Kaibigan. Tapos ang mga toothbrush drill. Hindi sa totoo. Wala talaga halos nagawa si Sara sa DepEd. Ano bang accomplishment niya sa DepEd? Anong accomplishment? Yung mga toothbrush drill, yung mga libro niyang pinamigay, yung mga bags na libre na may nakalagay na libro niya, yung sinulat niya, yung Ang Aking Kaibigan. Yan yung nangyari sa DepEd. Kaya nga tapos mas tumampok pa ngayon korupsyon. Tapos magpe-presidente ka ng Pilipinas, DepEd nga walang nangyari. 'Di ba? May mag-aano ka na magpe-presidente ka ng Pilipinas o anong nagawa mo sa DepEd?
Ay di ba nung bandang huli ngayon ang pinapaliwanag niya na, sabi niya, hindi naman kasi importante yung mga eskwelahan, hindi naman importante yung classroom, yung simento, yung bakal, hindi yan. Ang importante daw yung pagtuturo. Ay ano palang gagawin mo? Ay di magtuturo pala sa ilalim ng mga puno. Kaya matindi rin itong si Sara Duterte. Hmm. Anyway, ano ito? Pero ang laki-laki ng budget na binigay sa kanya sa DepEd. Hmm? Ang laki-laki ng binigay sa at saan ka nakakita na DepEd pero mayroong confidential funds? 'Di ba? DepEd pero may confidential funds. Dapat wala namang confidential funds 'yun. Kasi DepEd na 'yan, eh. Mabuti pa ang ano, ang PNP, ang national, ang ISAP, yung mga ahensya ng gobyerno na involved sa national security, yung intelligence gathering, yun. Kailangan talaga yun ng confidential. Pero DepEd, kaya naman talagang grabe yung corruption sa DepEd. At para mapatahimik yung mga officials ng DepEd, sinuhulan. Yan. Yan yung isa pang kaso kay Sara. Ground. Isa yun sa mga grounds. Bribery. Oh. At ang bribery na yan ay dun sa DepEd. Dun sa DepEd yan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. No? Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.